Halos 150 Pilipino ang lubhang naapektuhan ng mapaminsalang wildfires na patuloy na sumasalanta sa malawak na bahagi ng Los Angeles, California ayon sa pahayag na inilabas nitong Lunes ni Los Angeles Consul General Adelio Angelito Cruz. Sa isang live na panayam sa ANC, ibinahagi ni Cruz kung paano nadamay ang mga pamilyang Pilipino sa landas ng mabilis na pagkalat ng sunog, dahilan upang maglabas ng mga mandatoryong utos ng paglikas na nagpilit sa kanila na lisanin ang kanilang mga tahanan ng mabilisan, dala lamang ang mga mahahalagang gamit. Ayon sa kanya, karamihan sa kanila ngayon ay pansamantalang nananatili sa iba't ibang evacuation centers at tumatanggap ng agarang tulong mula sa mga lokal na ahensya ng pamahalaan, mga volunteer group at iba pang mga organisasyon sa komunidad. Binigyang diin ni Cruz ang bigat ng sitwasyon kung saan karamihan sa mga apektadong Pilipino ay nawalan ng tirahan nang walang katiyakan kung kailan sila maaaring makabalik. Ang mga matitinding wildfire na pinalalakas ng malalakas na Santa Ana winds at matagal ng tuyong kondisyon ay sumiklab na sa libu-libong ektaryang lupain. Ang mga tirahan sa maraming bahagi ng Los Angeles at kalapit na komunidad ay matinding naapektuhan na naging sanhi ng pagkasira ng maraming bahay. Ang pabago-bagong direksyon ng hangin ay higit pang nagpapahirap sa mga pagsisikap na makontrol ang sunog, kaya't mas maraming bahay, kabilang ang mga pagmamay-ari ng mga Pilipino, ang nanganganib na ganap na mawasak. Habang marami sa mga nawalan ng tirahan ay pansamantalang sumisilong sa mga evacuation centers na itinayo sa mga gym, community hall at paaralan, aminado si Cruz na ang mga hakbang na ito ay pansamantala lamang. Ang konsulado, katuwang ang mga lokal na autoridad at mga charitable organization ay kasalukuyang naghahanap ng mga paraan upang matulungan ang mga evacuees na makahanap ng pangmatagalang tirahan. Ayon kay Cruz, may ilang pamilya na kinakaharap na ang masakit na katotohanan na maaaring nasunog na ang kanilang mga bahay o kaya'y lubos ng nasira, kaya't hindi nila alam kung kailan o kung makakabalik pa sila. Binigyang diin din niya ang matinding emosyonal na epekto ng sakunang ito, kung saan maraming evacuees ang nag-aalala sa pagkawala ng mahahalagang dokumento, hanap buhay at mga alaala na naiwan nila sa pagmamadaling lumikas. Patuloy ang laban ng mga lokal at federal na emergency response teams upang labanan ang mapanirang apoy sa pamamagitan ng mga aerial unit, fire engines at mga espesyal na wildfire crew. Sa kabila ng pinagsama-samang pagsisikap na ito, hindi bababa sa 24 na tao ang naitalang nasawi, isang nakakabahalang bilang na nagpapatunay sa bilis at tindi ng pagkalat ng sunog. Nagpaalala ang Los Angeles Fire Department, LAFD, na sundin ang mga kautusan sa paglikas at huwag maliitin ang panganib ng biglaang pagbabago ng direksyon ng hangin o ng makapal na usok na maaaring magdulot ng masamang epekto lalo na sa mga may problema sa paghinga. Sa gitna ng kaguluhan, nagmobilisa ang mga organisasyong Pilipino sa buong Los Angeles upang magbigay ng tulong at emosyonal na suporta. Ang ilan sa mga grupo ay nagtutulungan upang mag-organisa ng mga food drive, donasyon ng damit at tulong medikal, habang ang iba ay nagpopokus sa pangangalap ng pondo upang matustusan ang pansamantalang tirahan ng mga evacuees. Ang konsulado rin ay nakikipagtulungan sa mga grupong ito upang subaybayan ang kalagayan ng mga Pilipino sa evacuation centers, magbigay ng consular services at tumulong sa pagkuha ng mahahalagang legal na dokumento na maaaring nawala sa gitna ng kaguluhan.
Sa hinaharap, binigyang diin ni Cruz ang kahalagahan ng maingat na pagpaplano at paghahanda, lalo na't ang wildfire season sa California ay nagiging mas mapanganib dahil sa mga salik na kaugnay ng pagbabago ng klima tulad ng matinding tagtuyot at tumataas na temperatura. Hinikayat niya ang komunidad ng mga Pilipino sa rehiyon na manatiling mapagmatyag, sundan ang mga opisyal na anunsyo at bumuo ng emergency plan na kasama ang paghahanda ng mahahalagang gamit tulad ng dokumento, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan ng maaga pa lamang. Habang naghihintay ang mga apektadong komunidad sa pag-asang mapigilan ang pagkalat ng apoy at humupa na ito, inihayag ng mga lokal na awtoridad ang kanilang determinasyon na muling itayo ang mga nasirang infrastruktura. Gayunpaman, aminado silang ang proseso ng pagbangon ay magiging mahirap at maaaring tumagal ng ilang buwan o taon bago makumpleto. Sa kabila nito, nagbigay ng positibong pananaw si Consul General Cruz. Pinuri ang katatagan ng mga pamilyang Pilipino at ang napakalaking suporta mula sa mga volunteer na sumasalamin sa isang sama-samang paninindigan upang matiyak na walang miyembro ng komunidad ang haharap sa mga pagsubok na ito ng mag-isa.